Oh, ano. We advise the opinions and views of the hosts and guests do not reflect those of the station. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome to our show, Heartbeat. Ay, marami pong salamat. Marami rin yung lalaki. Ayaw rin ng divorce. Change, meaning introduction of new policies. Natutuwa ako na And all that, or just katito. buwan ng linggo ng kanyang panunungkulan. It went from 5 peso and 30 centavos. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome to our show, Heartbeat Live. I'm your host, Ray Orosa. Magkakapiling po tayo sa susunod na isang oras. At pag-uusapan natin ang maraming bagay na may kinalaman dito sa ating bansa. Alam po ninyo, una-una, babatiin ko lang kayo ng isang manigong bagong taon. Nawa po ang inyong darating na taon, itong taon ng 2013, ay magiging punong-puno ng biyaya at kapayapaan at kaligayahan. Okay, alam po ninyo, ang kailangan at gagawin natin po ngayong umaga ay titingnan natin, let us see, ano kaya dapat nating pwedeng hintayin ayon sa kalagayan natin ngayon na marahil magagawa or at least we will make very important progress as far as this year is concerned. Alam po ninyo, marami dyan, nakalalabas lang ng mga dyaryo na yung mga malalaking negosyante daw are very bullish o kaya very optimistic sila about kung ano mangyayari dito sa ating bansa dito sa darating na taon. So they emphasize simply the positive. Ang gusto ko naman gawin ngayon sa gabing ito, tingnan ang kalagayan natin, pag-usapan natin ng konti, tapos tingnan natin ano kaya ang pwedeng gawin, ano kaya ang pwede nating asahan, ano kaya ang direksyon na dapat talakayin ng pamahalaan at saka ng private sector tungkol sa bawat isang bahagi ng ating ekonomiya. Sa ganung paraan po, magiging maganda ang pangyayari. Itong taon na ito, maraming maasa na maganda mangyayari, yan ay matutupad kung magiging matino ang pamahalaan at kung tayo din ay magiging matino sa pamamagitan ng ating asal, sa pamamagitan ng ating pakikitungo, sa pamamagitan ng ating commitment sa paggagawa ng tama, maski na sa ating bakuran at sa ating buhay. Kanya po yan ang ating mga titingnan ngayon. Umpisahan po natin sa gabing ito mula sa punto po ng agrikultura. Alam po ninyo, we are still agriculturally based as a nation, kaya't ang progreso dito sa agrikultura ay napakahalaga. Kanya lang, itong agricultural sector ay palagi na lang nasasalanta ng bagyo, ng tipon, o ng pagbabaha, etc. So, ang nangyayari dito, pagka yan natutuloy, ay maraming bahagi ng ating lupain ay hindi nagagamit para sa agrikultura sapagkat walang pupuntahan ng tubig, nanatili sa lupa, hindi mo matamnan maski na o kung merong mga natatanim doon, ay yan po ay namamatay. Last year, ang ating agricultural sector po, lumago, pero napakababa po ng lago ng agricultural natin. 2% lang ang lago for 2012 ng ating agrikultura. Kaya hihintay natin dito na marahil, dito sa darating na taon, pag tayo'y pinagpalad, we must strive for agricultural growth rates that exceed historical. Alam po ninyo, historically kasi, ang growth rate ng agrikultura natin from 2 to 4%. Pagka umabot ng 4%, nagtatatalon ang lahat ng mga nasa pamahalaan. Ang gagaling namin. Hindi totoo po yun. Alam po ninyo, kailangan natin tingnan. We must plan our agricultural activities precisely with vision and with precision. Para sa ganung paraan, mas maraming tao ang makikinabang mula sa lupa ng ating bansa. At pangalawa, ang balor ng ating tinatanim ay lumalago taon-taon, hindi lamang sa pagpataas ng ani o sa pagpapalawak ng lupang ginagamit.
kung hindi dahil sa pinagsasama natin ang agricultural potential with industrial potential. Paano sa anong paraan? Tingnan natin. For example, tingnan natin ang coconut industry. Right? Okay, itong coconut industry, napakadami dyan. Ang nyug kasi po ay isang puno na at ang bunga po ay talagang, kanga nila, it's the tree of life. Talagang pakinabang dyan. Maski na nga yung husk ng coconut, pwede mong gawing bunot, pwede mong gawing tinatawag nila yan sa India, coco pit. Yun. Tapos pwede maski na yung matigas na bahagi ng balat, hindi yung balat, yung pagkatapos na tanggal na yung ibabaw, ng nyog, nagagamit mo sa maraming ibang paraan yan, nahuhubog yan into something is ginagawa ko minsan, mga suklay at iba pa. Ang kailangan natin tingnan dito nga, yung pagpinlano natin ng coconut, agricultural production natin ng coconut, malaman natin ano ba ang talagang dapat pangyari at ano ang ating goal. Alright. Sinasabi nila ngayon na ang ating coconut industry, ang marami sa ating mga nyog ay medyo matanda na. Kung ang production ngayon medyo bumababa na. Pangalawa, meron na raw tayong mga 46 million senile o matatandang coconuts na ibig sabihin halos hindi na nagbubunga. Lahat yun kailangan mapalitan. Lahat yun kailangan magtanim. Although last year, medyo naabot daw ng Department of Agriculture ang kanilang goals regarding replanting. They were able to plant in 2012 20 million coconut seedlings at ang plano nila in 2013 is to plant an additional 25 or 26 million more yung bang bunga para mapalitan yung 46 na puno na hindi na naglalabas ng produkto. Pero that only brings us back to square one. Hindi pa tayo nakakaano dyan. Ang isang bagay, for example, na tingin ko dapat nating gawin, we should minimize or not allow as much exportation of the raw nut, yung bunga mismo. At isipin natin ngayon kung paano natin magagamit lahat ng ibang bahagi nung bunga ng nyog para lumago ang kita ng ating mga magsasaka. Yun, for example, hindi lang yung gagawin mong kopra, yung laman ng nyog. Tapos ipadadala mo yun. Pero ngayon, may marami na rin nangyari dito. Mula sa kopra, ginagawa na ngayon langis yan. And we are already exporting close to $2 billion worth of coconut oil. Kasama na rin yan siyempre pang iba pang mga produkto na ating tinitingnan at nakikita. Pero ang kailangan nating makita dito, tingnan natin yung development ng coco peat, yung development ng coconut water. Kasi po ngayon nakikita nila yung palang tubig ng buko at ng nyug ay mabuti para sa kalusugan ng tao. Habang yan ay siniraan ng siniraan ng mga nagtatanim ng palm oil at saka ng corn oil, ay hindi po maganda ang nangyari. So ito ang ating kailangan tingnan. Tapos tingnan natin ang ating goals with respect to rice. Ano ba hinahanap natin? How do we diversify the kind of rice that we are producing? Nakikita natin ngayon, mataas ang demand, for example, for red rice. Nagugulat nga ako bakit kataas-taas ang presyo ng red rice when hindi nga dinadaan sa pagkikiskis yung red rice, bakit mas mahal pa? Okay? So yan, may sinasabi nila, hindi kasi upland yan, etc. etc. Maglagay tayo ng ating mga goals, ma-identify natin yung mga areas that can be used to raise and to grow red rice para lumago ang supply para sa ating bansa sapagkat ang bigas po na pula ay siyempre malaking benepisyo sa kalusugan ng mga taong kumakain. Mas maraming taong kumakain ng red rice ay mas magiging mas malusog sila. Sapagkat ang sustansya ng bigas, wala po doon sa loob na puti na iyon ating kinakain, kung hindi doon sa kulay na bumabalot doon sa binhi ng bigas. Okay? So diyan po ang ating maraming mga bagay na kailangan tingnan. And I think we should try to do our best to see in 2013 whether we can hit at least 5% in terms of agricultural growth and possibly 6%. Of course, one item that we cannot predict is baka naman tayo pag binagyo, anong gagawin natin.
Then number two, take a look at number three, take a look at ang mga lupain na nangangailangan ng irigasyon, nangangailangan ng patubig. Para sa ganung paraan, ang produce ng ating mga magsasaka ay ang kanilang income ay tataas ng gusto because of improved harvest. Naalala ko doon nung dumalaw ako dyan sa Enchanted Farms ng Gawad Kalinga na about 2 weeks ago na binanggit ko, naibanggit ko sa inyo, the reason, and ang goal ng Gawad Kalinga doon, sabi niya, ang kinikita daw ng magsasaka sa bawat buwan, mga 3,500 to 3,700 pesos. Talaga pong kulang para itustos para sa ating bansa, para sa isang pamilya ng mga magsasaka. Ang goal niya is to increase that to about 8,000 or 8,500 to 9,000 a month para maging sapat at least to have a decent livelihood for the farmers. Dapat ganun din ang klaseng utak at pag-iisip na ginagamit ng ating pamahalaan, and look at it in terms of what is my goal? What is my goal in terms of those who are planting rice? What kind of monthly income do I want to be able to see them achieve? Kung ano makakaya nilang abutin. Yun namang nagtatanim ng mga gulay, ganito. Yun namang nagtatanim ng nyug, ganito. And alam po ninyo, napakadaming tao, for example, ang umaasa sa nyug at umaasa sa bigas. These are our two biggest agricultural products. So we've got to focus it not just on one or the other, but on both. And we have, I hope, a very, very proactive Secretary of Agriculture that is going to be more than dada and more in terms of doing things that will really help and revitalize and revolutionize the way we plant, the way we harvest, the way we reap. Napakahalaga dyan. Yung pangangalaga ng lupa, hindi kailangan daanin yan. For example, there is much great possibility even for export of organically grown agricultural products. Mahalaga po yan. We have to take a look at our banana exports, etc. Ayun nga pala, ang nangyari doon, naalala nyo, nung hinindian ng China yung pagpapadala natin ng mga saging sa kanila, alam po nyo, halos 1,000 atang container yun na nireject nila. Marami ngayong nalugi dyan sa Mindanao. And there was no reason to reject that shipment. Talagang hinayop lang tayo ng China doon. Kanya yun ang naging problema. You know, kasi gusto nilang agawin itong South China Sea or ating West Philippine Sea. Ayun, ang venganza sa atin yon, sapagkat alam nilang kaya nila tayong dikdikin sapagkat tayo ay maliit at lalo malayo ang lakas natin sa kanila. Okay, so yung ating agriculture is one very, very important and I think that should be the main theme of the government in terms of its economic policy on how to revitalize the agricultural industry and to make it a leading and modern part of our economy. Yan po ay napakahalaga. Ang isa pang titignan po natin dito, siyempre is the revitalization of the coconut farms to continue the process of seeding these farms, but go beyond simply yung pagpapalit dun sa mga tumatandang mga punong nyog. Make sure that we add to it so that we can become the world's leading producer of coconuts and byproducts. And then pag-aralan kung anong pwedeng byproducts ang pwedeng kunin at makuha dyan sa coconut, which will add value kaysa sa nagpapadala lang tayo ng oil o nagpapadala lang tayo ng copra. We have to go, panahon pa ni Mahoma yan, ganyan na. Siguro naman ngayon, in today's modern times, we should be able to do something better. Okay. Yung tamang paggamit ng lupa, mahalaga din yan sa ating agricultural policy. At saka, ang isa pang kailangan natin gawin para matahimik ng konting ating bayan, the government must take the initiative to do massive reforestation involving the private sector. Pa-manage nilang area for reseeding and replanting. When we've got to do this all over the country, whether it's Central Luzon, Southern Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na pa dun sa mga overlogged areas dyan sa Mindanao, na siyang tunay na naging sanhi ng katakot-takot na kapinsalaan at pagkamatay ng napakadaming tao dito sa ating bansa. Lahat ng mga magnanakaw na mga illegal loggers na yan, na walang konsyensya,
Hindi bale kung sinong mamatay, basta't kumita sila. Wala ka nang masasabi sa ganung klaseng mga tao na talagang gahamon sa salapi. Kikit gustong kitain, maski na anong paraan. Wow, kaawa-awa naman ito ang ating bansa. Kung ganyan ang klase ng Pilipinong meron tayo, alam mo, di ba sabi ni Ninoy, the Filipino is worth dying for, not that kind of Filipino. That will take advantage and do everything illegal. But hindi na balik kung sinong mapinsala, kung sinong mamatay. Kaya kasama na dyan, for example, yung mga involved sa drug trade, they are not worth dying for. And sacrificing for. And they must be, the full force of the law has to be brought against them. So ito po ang mga bagay na ating kailangan tingnan. Ngayon, ang pangalawang bahagi ng ating ekonomiya na kailangan natin tingnan, una-una yung real estate at saka itong ating iba pang mga industry na nandito. Marami na pong mga kumpanyang nagsara. Ang ating textile industry, for all intents and purposes, the basic textile mills that produce cotton goods, polyester and all the other that, patay na yan. Halos patay na yan. Bakit? Hindi tayo kaya lumaban sa China. Kailangan natin tingnan muna kung ano nangyayari dyan para maging maayos. We have to take a look and see saan direksyon pupunta ang ating ekonomiya. Ang nakikita natin dito, we are becoming more and more of a service industry. Okay? Meaning to say, yan yung mga business process outsourcing, yung mga lahat ng mga ganyan, yung mga call centers, etc., are all boka. Tao ang kailangan dyan, hindi makinarya. Of course, there is some technology involved in it, but it is a minor portion. Ang kailangan mo talaga, people who will man the telephones or man the headsets and the computers so that they can interact with many of the customers in very different parts of the world. And there has got to be some rhyme or reason in the development of our service industries. Dito sa ating bansa, isang malaking basis niyan is of course the building of hotels and resorts so that we can become a much more attractive and a much more convenient tourist attraction. But of course, we also have to work on the peace and order in our country so that, nagbasa na naman, for example, na yung isang Hapon, mukhang pinatay nila o anong ginawa nila, ninakawan ata. Abay, kalaya mo kung yung ATM ng Hapon, tapos sila ang nag-withdraw. Ay nako, kuminsan ito nakakalungkot. Tapos nabasa ko din naman doon, yung isang tourist guide, meron din ginawang hindi tama. At so dito, we have to have a way of vetting all of those who pretend to be tourist guides, escorts, etc., na puros kalokohan lang naman ang ginagawa sa karamihan. And we must legitimize that industry somehow so that it will become much more of a service industry that caters to the tourists for the right things that they want. Hindi yung parang it will become simply a prostitution front or something like that. Nakakahiya at nakakalungkot kung yun magiging specialista tayo doon. Kanya naalala ko, galit na galit tayo dito na sinasabi ni Ambassador Thomas of the United States na 40% daw ng tourist dito sa pumupunta sa Pilipinas. Ang hinahanap lamang ay makipagtalik sa mga kababayan o kalalakihan. Kasi siyempre, galit na galit tayo kasi parang sinisiraan tayo, pero ang katotohanan, talaga pong yan ang madalas nangyayari. Nagpupunta rito ang mga turista, naghahanap ng good time. Nakita ko po yan, naalala ko minsan, nang dumalaw ako sa Bangkok, doon sa Phuket, pag pinignan mo, naku po, laganap ang sex industry doon, grabe. Kanya marami, hindi mo naman pwedeng diktahan yung turista tungkol sa gusto niya. Maski na nagpupunta rito, hahanap at hahanap ng good time yan sa anumang paraan. And many of them are willing to pay. And, kanya lang, dito natin nakikita, kailangan magkaroon na lang tayo ng mas matinding respeto at mas magandang pagtingin sa ating sarili para hindi natin gagawin yung bagay na hindi kaakit-akit sa atin, hindi po ba? Alright. So yan po mga bagay na kailangan natin tingnan. Ang isang maganda pa sa ating ekonomiya, naku, pasalamat na lang,
ang mga remittances ng overseas Filipino workers. Maski na anong problema nangyayari sa Amerika at saka sa Europa, nakikita natin na umaangat pa ang ating mga foreign remittances. And so, that's good. That is becoming such a substantial amount, and I think it's going to be soon close to $25 billion a year, which is a very, very important part of our balance of payments. Kanya mataas na mataas ang ating reserves at saka matibay na matibay ang peso. Kanya lang sabi ng iba, naku, sobrang tibay na, kawawa naman yung mga ating exporters. Bakit? Hindi maganda ang exports kasi ayan, maraming problema sa Europa at saka sa Amerika. Tapos ang pangalawa, sa tibay ng piso, ang palit ng kanilang kinikita sa labas, siyempre mababa. Kung minsan po ang kita nila dyan sa export, mga companies, ay napakaliit. Kanya po sila'y napoproblema. Alright, bago ko magpatuloy pa sa ating mga pag-uusap dito, ito, meron mga dumadating po mga text, susubukan po natin sagutin. From 0933-554-0438, from Johnny Ramos, bakit sa Thailand mataas ang VAT pero mura ang pagkain at kuryente? Alam po ninyo, the people of Thailand are a little over 50 million people. Halos kalahati, a little bit over half of the Philippines. But their exports are a lot more than the Philippines. Alam po ninyo, ang nakikita natin dito, ang domestic economy ng Bangkok seems to be a lot more stable and less subject to increasing prices. Totoo po na ang presyo ng kuryente dito sa bansa natin ay tingin ko pinakamataas o pangalawa sa pinakamataas dito sa buong Asia. Bakit ito ganito? Siguro dahil sa yung mga may-ari ng mga power generation plants at saka mga distribution facilities, yung mga sigat malalaking tao dito, so it becomes an extractive industry. At hawak nila, and the relationship between the Energy Regulatory Board and some of these people leaves a lot to be desired na kailangan talagang mabago para ang tunay na interes ng mga taong bayan, ng mga consumer ay maayos at will be well represented. Okay. So yan po ang ating dyan. Susunod naman itong 0926-624-2769 from Edna of Laguna. Ang una dapat gawin ng palasyo, linisin niya ang kanyang tuwid na daan at matuto sumunod sa sinasabi nilang rule of law. Sana ang mga bukid manatiling bukid para sa pagkain natin. Huwag gawing subdivision. Alright, Edna, you're talking of two things. I agree with you that the example of the palace in pursuing what I call the rule of law or non-compartmentalized justice. Hindi yung pipiliin mo lang kung sinong iyong mamasingganin sa dyaryo at sa justice system kasi kaaway mo. But the justice must be applied evenly. Kanya po ang makikita ninyo sa pumunta kayo dyan sa Department of Justice, ang simbolo ng hustisyang matuwid ay babaeng may taring sa mata, walang nakikita, yung para pong bulag. Tapos susuriin lang, kanya meron siyang weighing scale. Hawak niya sa kamay niyang ganun para timbangin ng maigi kung ano man ang akusasyon na dumarating sa tao. But it also implies that the application of the law must be objective and number two, it must be fair. And the Constitution assures us that even if you are accused of a crime, you must be presumed innocent until proven otherwise or until you are proven guilty by a competent court of law and the decision becomes final and executory. Now, that process may take a long time and there is much that needs to be done para pagandahin at paikliin itong prosesong ito. But for the moment, we must see the example set by the palace about their observance of the rule of law. Ito nga, nagiging problema dito. For example, I don't know her and I don't know what is the cause, but we know that the governor of Cebu has been suspended for 6 months. Now, is it because kaalyansa siya ni Binay? O kanya gumawa ng mga well, hindi ko po masabi kasi hindi ko naman sinasabing inosente si Governor Gwen in Cebu, hindi ko po alam.
Kanya lang, we must also see that I'm sure there are many, many LGU officials that can probably be hailed before the courts. And so maybe what we should do is do that. But the most important thing is, let us not do it during an electoral contest. Na gagawin mo, sususpindihin mo, tatanggalin mo sa pwesto para hindi na makakilos. You cannot run for re-election or run for another kind of office with any kind of effectivity. Kasi diyan po, of course, pwede mo sabihin, hindi yan kasi ang advantage ng mga nakaupo. Pinapantay lang natin. Well, napakadami mong kailangan pantayin. Huwag mo lang pantayin yung mga kaalyansa mo lang. If you are committed to the rule of law, you must apply it to everybody. Alright, bago tayo magpatuloy po, meron tayong konting paalala. Huwag po kayo mawawala. We will be right back.